morning, church. And I am inviting everyone to please stand. And another week has come, and I know that we face many struggles every day, but we only draw our strength from the joy of the Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, today I choose joy. Amen. Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Sing whoa, whoa, whoa. You've turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your life I'm found, and I have joy. Whoa.
on and stir it up. Stir it up. Let faith arise in this place today. Battle belongs to the Lord, and nothing is impossible to the Lord. Stir it up. Stir it up. Let faith arise in this place. Let faith arise in this place today. Let faith arise in this place. Open your heart to the Lord. Almighty fortress,
and every fear. For when I'll fight on my knees with and every fear I lay at your I sing through the night. Oh God, the battle belongs. Let's say, oh, oh God, the battle belongs. Declare it over your life. Come on. And oh God, the battle belongs to you. Come on, come on. And oh God, the battle belongs to you alone. And oh God, the battle belongs to you. Can we just give our loudest clap to the Lord? Come on. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Truly, Lord, battle belongs to you alone. And truly, that if you are for us, Lord, then who can be against us? We thank you when we claim your victory, Lord, over our lives today. Lord, we know that every mountain, that every valley, Lord, this is for us to conquer, Panginoon, because this is our inheritance, Lord. Our inheritance, Lord God, is to just have the victory over, Lord, everything in our lives through your name, Jesus. And we thank you, God. We thank you for your powerful name, Jesus Christ. We thank you, Lord. To you be the highest glory and adoration, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. 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 Praise the Lord. Amen. Surely the battle belongs to the Lord. Amen po ba? Ay, parang hindi pa ganun kalakas umimen. Parang kulang pa sa pandesal. Isa pa, tanangin natin, talaga bang the battle belongs to the Lord? Amen. Hallelujah. So sa ating exhortation for our giving this Sunday, I want to highlight ang faith. Pero pagka nagsishare ng giving, lagi nang nasishare yung faith kay Lord, na magtiwala tayo kay Lord, na si Lord ang in control pagdating sa finances natin. But today, I want to highlight about faith upon ourselves. Faith then upon the community we are involved in, upon this family, upon this church, kung saan tayo nilagay ni Lord. And I just want to share really quick, nagkaroon po ba ng parang semi-retreat ang worship team this week. And during that time, naririnig ko po yung mga leaders, naririnig ko po yung mga pastor natin, pinagpe-pray nila, Lord, I want more. Kasi sino ba namang ayaw ng more of the Lord, di ba? Kayo ba, church, do you want more of the Lord? So nagpe-pray sila ng more of the Lord. Pero habang ako naman po yung nagpe-pray, I found myself struggling na mag-ask kay Lord ng more. Nahihirapan ako ipag-pray para sa sarili ko, Lord, I want more. Nahirapan din akong ipag-pray yung family ko, yung friends, and even this church, to pray for this church to have more of the Lord. Because ang naramdaman ko po ay hindi ako enough. That I wasn't enough to pray or to ask for more of the Lord. Because how could I ask for more when I myself is not enough? So yun po yung naramdaman ko. But I started to really cry myself. Yung parang iyak ng bata, hey, mami, yung ganong iyak. Iniyak ko po kay Lord at sinasabi ko, Lord, thank you. Because I heard it so clear na parang hindi lang siya binubulong. Talagang narinig mo ng maayos, saying, sinasabi ni Lord sa akin, anak, you have always been enough. You will always be enough for me.
And habang pinapakinggan ko po yung mga leaders natin na nagsispeak in tongues sila, sinasabi sa akin ni Lord, pakinggan mo sila anak, pakinggan mo gaano kalakas ang prayer ng mga leader dito sa simbahan na to. And whenever you feel like you are struggling spiritually, andito ang mga leaders mo sa church para gabayan ka in prayer. So how does this experience of mine relate to giving? Sometimes we hit a point na talaga namang wala tayong enough na budget para makapag-tithes. And when we do not have enough, ang hirap mag-tithes consistently. And when we do not give, nagiging guilty tayo. Pag naging guilty tayo, we lose our motivation every Sunday na makapagbigay. And then we lose the value of tithing and giving. But God is saying, He made you enough. Nilagay ka ni Lord sa posisyon na to financially because the Lord said, eto muna yung enough sa'yo, anak. Because it is according to the Lord's will. But keep giving. Kasi kahit sabihin nating 50/100 lang yung mabibigay mo this Sunday, dahil 50 lang yung meron ka, tapos yung iba 100 yung nabigay nila. Sabi ni Lord, ibigay mo because for me that is still enough. Nakikita pa rin ni Lord that you gave it your all. And para mas maging madali yung buhay natin, sinabi na nga mismo ni Lord that you do not have to give 100. You can just give a 10% of your tithes. So ganun yung ina-impress sa atin ni Lord that whatever we give to this church, as long as we have faith, even a size of a mustard seed, and as long as we are giving with a cheerful heart, the Lord is saying that is enough. Yung mga pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking donasyon natin para sa simbahan, tingnan nyo ngayon ang church natin. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng blessing because the Lord said, no matter how much you give for the church, it has always been enough. Amen? And I hope ayun ang maging impression sa puso natin ngayon that the Lord will always say na enough tayo para sa Kanya. And sinabi rin yun sa 1 Corinthians 9 verse 8, kahit gaano man kaliit, just put your blessings into good use. At si Lord na bahala ang mag-overflow sa inyo ng pagpapala at ng grace ni Lord. Amen po ba? Amen. So before we give our tithes, I would just like to pray for everyone ngayong Sunday. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you na nakikita mo kami as enough for you. We thank you, Lord, na hindi mo kami hinusgahan kung magkano man ang mabibigay namin para sa aming tithes o para sa aming simbahan, Lord. We thank you that because you look into our hearts, we thank you, Lord, that whenever we feel like we are not enough financially or even spiritually, you said that in your eyes and in your heart, in the eyes of heaven, we have always been enough. And we thank you, Lord, that we have this church, we have this family, Lord, na pwede naming masandalan kapag kami ay nanghihina. And we thank you, Lord, bless niyo po kami sa aming finances, sa aming personal lives, Lord God. And we bless you, we thank you. In Jesus' name we pray, amen. Maaari na po tayong magbigay. Good morning, church! Ayan. We thank the Lord para sa panibagong umaga na nagkasama-sama muli tayong lahat para papurihan ang Panginoon. Nag-speak lang din sa akin kanina tong message na to na bago tayo umuwi mamaya, I encourage each one of you na kumausap ng isa hindi na and let's pray for each other to overcome each battle we're facing. Let's be the reason why someone feels included. Walang mawawala sa atin kung tayo yung unang mag-approach sa kanila. In fact, mas lalo pa tayong pagpapalain ni Lord. Amen? Ayan. So we invite everyone on May 12, Sunday, 10 a.m. dito sa ating church for our Mother's Day celebration. Woo! Favorite ng ating mga mommies. Ayan. And on May 25, Saturday, 6:30 p.m. para sa ating mga youth, ang ating pinaka-aabangang comeback ng ating region. Ayan. So, wear your best summer attire or any colorful outfit.
And then we services every Sunday, 10 a.m. and 5 p.m. dito sa ating church. Para sa mga hindi available ng weekends, every Thursday, you're welcome to attend our Thursday service every 5 p.m. dito din po sa ating church, sa Dao. Every Wednesday, 6 p.m., we have our prayer night at Emam's Garden, Merly Homes. And para sa mga wala pang cell group, lahat kasali lahat. You can message our page or approach any of our leader. Ayan. And may ating mga mommies. Ayan, hello po. Okay na po. And may special announcement para sa ating mga mommies. May pa-meeting po si Mayor Jeric sa sa right side pala ng room sa ating cafe area. So mag-gather lang po tayo doon after ng service. Ayan. So now let's prepare our hearts and our minds para sa pakikinig sa salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating pinakamamahal na pastora. At napakaganda. Muntik pa makalimutan. Pastora Kathy Menyoza Quezon. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Wawala ang aking mic, ano? If, it keeps failing, we can use the corded. Check the label. Hello, sound check. Hello? Ayan. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ninyo inyong mga katabi. Yan. At hilingan natin sa mga susunod na linggo, palaging ang mga MC, si Dennis, si Jamie, ganyan. Kasi yung mga pang-introduction, lakas maka-pressure. Mamaya, mag-introduce po natin yung ating pinakamagandang pastor pag-akyat. Siya na yun. Amen. Tumayo po tayong lahat, tayong manalangin. Mabuti ang Diyos. Amen. Kung mabuti sa inyo ang Panginoon, pasalamatan ninyo siya. Salamat, Lord. Mabuti ka, tapat, dakila. Lord, salamat sa buhay na bigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa kalakasang bumangon, makapagtrabaho, makapagpuri sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ituon ang aming mga mata sa mga pangako mo sa amin, sa iyong kung gaano kakadakila, gaano kakatapat, at kung gaano mo kami iniibig. Lord, may you find us faithfully doing what you have called us to do. And may you find us, Lord, loving you deeply each day. In Jesus' name, amen and amen. You may be seated. Ma-echo ba tayo? Pero a little bit different siya than last Sunday. Hindi ko alam I'm not sure if the monitor is working or not. Anyway, magandang umaga po at ngayon po ay ang unang linggo ng buwan ng Mayo. And we are excited for the new series that we will have this month. At ang atin pong tema para sa buwan ng Mayo ay mga bundok, mountains and valleys. Marami po tayong mga pinagdadaanan and I believe that there is great benefit. Malaki po ang pakinabang ng bawat isa sa atin kung para matingnan o makita ano ang mga expectations natin and realities and challenges when it comes to our lives. Lalo po sa akin bilang tagapanguna ng simbahan pong ito, nakikita ko po that all of the events that took place in the past 14 years, ito po malapit na po tayo mag-celebrate ng ating 14th anniversary, pero lahat ng pinagdaanan ko bilang pastor, bilang naglilingkod sa Diyos, both good and bad, laki po ang naging tulong nito sa akin, sa personal walk ko po sa Panginoon, and sa aking spiritual development. Sabi nga ni Apostol Santiago sa isa sa kanyang mga talata, basahin ko po sa English, ang sabi po sa The Message Translation, "Consider it a sheer gift when tests and trials come at you from all sides. You know that under pressure your faith life is forced into the open,
and shows its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed. Sabi po sa talata, malaking kaligayahan daw at isang regalo para sa atin na danasin ang iba-ibang mga pagsubok. Bakit ba naging malaking regalo sa atin ang mga pagsubok? Bakit ba naging kasiyasiya ang dumaan sa mga pagsubok? Hindi naman kasiyasiya yon? Wala namang ni isa sa atin na magsasabing kasiyasiya ang dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Pero sinabi ito ni Apostol Santiago, because every trial, every difficulty and challenge is an opportunity to help us become more like Christ. Ginagawa tayo nitong parang kawangis ni Kristo. Ako po ay, in the ministry, ang desire ko po is, to simply become like Christ. Yan po ang longing ko. Araw-araw, Lord, matagpuan mo ko na sa bawat pinagdadaanan, bawat kaharapin ko sa araw-araw, makita ang mukha mo sa akin, sa buhay ko. Na pag meron po tayong mga, there are things that we experience every day, masasabi ba ng mga tao sa paligid nyo, ay nakikita ko si Kristo sa Kanya. Nakikita ko si Jesus sa mga ikinikilos niya. O baka tuwing lalabas ka ng iyong tahanan, ang sasabihin ng mga kapitbahay mo, ayan na yung demonyo. Yan na yung kapitbahay nating demonyita. But what I want to share with you today, and I hope will become helpful to you, and something that will encourage you, and something that will be a blessing to you. Ang gagawin po natin ngayon ay parang pupunta sa isang journey, sa isang lakbayin. Alam niyo po ang ating mga buhay bilang isang mananampalataya, and even in the ministry that we have is like a journey. Ang isa pong lakbayin, it will always have a destination. Meron kang kapupuntahan. Sabi nga nung isang gumagaya kay Pacquiao noon, si Poo, sabi ni Poo, nagtitraining ako, takbo lang ako ng takbo. Sabi niya, pero bumabalik naman ako. Kasi yun ang may destination siya. Hindi tayo pwedeng takbo ng takbo na wala tayong pupuntahan. It's not an aimless stroll in the dark. Yung lakbayin natin, our destination in the future is for us to grow and mature like Christ. Ang papupuntahan natin ay maging kawangis ni Kristo. You know, I remember one time, nung kami nagpunta sa Bohol, kasama ko yung aking mga kaibigan at kapamilya, umakyat kami dun sa, papunta sa, di ba may ilang steps yun dun sa Chocolate Hills, sa Tuktok. Pagpunta dun sa Chocolate Hills, I remember walking into that summit, nang sabi ko, nung nasa baba pa lang, kayang-kaya ko yan. Di ba? Ganyan ang pakiramdam natin, kaya ng katawan natin. Kahit tumatanda na tayo, feeling natin, yung edad lang ang nadadagdagan, pero yung katawan, kaya. Sa isip natin, kaya. Pero yung katawan natin, hindi na sumusunod. And so, imagine yung hingal ko nung pag-akyat ko doon. Bawat hakbang, sabi ko, Lord, bakit ko ba ginagawa ito? Pwede namang naghintay na lang ako sa baba. But when you reach the top, you say, this is worth it. Ang ganda pala ng tanawin dito. Pag nandun ka na sa tuktok, magbibigay ito sa iyo ng kakaibang ligaya because there is something that you see with your hard work and endurance. Kaya ang dalangin ko po para sa bawat isa sa atin ay makita that you can lead the people into a direction. Kayo mismo sa inyong mga sarili, makita nyo rin na there is no way but up. Tatsagain natin ang paglalakbay sa bawat hakbang paakyat sa bundok. Our destination is the Mount of Zion, becoming like Christ. And so, today we are going to see the different mountains that we need to climb. Ano-ano ba ang mga bundok na dapat nating akyatin bilang mga mananampalataya? And these peaks are not about what we have done or what we will do. But they're about something far more important dun sa mga ginagawa natin because these peaks o yung mga tuktok na ito are about what you are and who you are becoming. Kung sino tayo,
kung paano na-develop yung ating pagkatao. Tingnan po muna natin ang iba-ibang mga bundok na ito na binanggit sa Biblia. Basahin ko po muna sa Genesis chapter 8. This is the first mountain I want to talk to you about. In Genesis chapter 8, verses 1 to 4. Sabi po muna sa verse 1, God remembered Noah. Okay? Naalala ng Panginoon si Noah. And in verse 4, it says, and on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Kung babalikan po natin ang kwento ni Noah, si Noah po yung gumawa ng arko, nagdala ng mga hayop sa loob ng arko dahil yung ginawa ng Panginoon ay inubos yung mga tao doon na naging masasama. I forgot yung term ng Tagalog, hindi nilusaw. Nilipol. Nilipol ng Panginoon ang sangkatauhan dahil sa kanilang kasamaan. At ang natira noon ay si Noah at ang kanyang pamilya. Inutusan ng Diyos si Noah, ang sabi sa kanya ng Panginoon, gumawa ka ng malaking arko dahil magkakaroon ng pag-ulan at pagbaha. And at that time, walang naging pag-ulan. Isipin nyo, kunwari ngayong summer, napakatirik na tirik ng araw. First time in the history na tayo lumalampas nag 53 degrees tayo. Tapos sasabihin, nung panahon na yon, ganun ang kanilang sitwasyon, tagtuyot. Tapos ang sabi, magkakaroon ng pagbaha, gagawa tayo ng arko. Sa mga tao pinagtawanan si Noah, walang naniwala sa kanila. But Noah kept believing. And so he built the ark at dumating nga yung naging malaking pag-ulan at pagbaha at lumutang itong arko. Sa paglutang ng arko, maririnig ang mga taong nangangatok dahil malulunod na sila, but he was not allowed to open the ark. Natatandaan niyo po yung kwento. Hanggang sa ilang buwan, nagpalutang-lutang ang barko. At ang sabi dun sa talatang binasa natin, then God remembered Noah. Naalala ng Panginoon si Noah. At ang sabi sa verse 4, naglanding na on the 17th day of the 7th month. The ark came to rest on the mountains of Ararat. Yun pong ating unang bundok, tandaan po ninyo, ang bundok ng Ararat. Para kay Noah, ang bundok ng Ararat ay bundok ng pag-asa at bundok ng kanlungan. Biruin ninyo, hindi biro na nandun ka lang sa loob ng arko, hindi ka pwedeng lumabas. Naka-ark arrest ka, hindi house arrest ha. Naka-ark arrest, hindi rin hospital arrest. But he was an ark arrest for 5 months. Pag tinitingnan siguro niya, sumisilip-silip siya doon sa may bintana, ng maliit na bintana ng arko. Ang makikita niya ay walang katapusang tubig. Hindi po ako masyadong fan ng nasa gitna ng dagat. Alam niyo kung bakit? Hindi ako marunong lumangoy. Pwede lang ako yung doon sa Pampang. Sunbathing, ganyan. Tapos kunwari, tampi-tampisaw. Pero nai-stress po ako kapag nandun ako sa gitna ng sobrang vast sea and I don't know if I can drown. Pero naandun si Noah, palutang-lutang sila ng 5 buwan. And Noah's obedience to God and his leadership had brought him into a place of isolation. Isipin po ninyo yun, Lord, sinunod kita. Nag-obey ako sa iyo, pero sa kabila ng pag-obey ko sa iyo, dinala mo ako dito nang wala akong ibang kasama, na wala ang aking mga kaibigan. Lahat ng kapitbahay ko, inubos mo, nilipol mo, ang nandito na lang ay yung aking mga anak at ang aking mga manugang. At that moment, Noah was on his own. Pero alam ni Noah that he has found favor in the eyes of God. Alam niyang may pabor siya kasi siya lang at ang kanyang buong pamilya ang buhay. Kung wala ang pabor ng Panginoon sa kanya, di patay din sila. Pero nasa kanya ang pabor ng Panginoon. But despite of that favor, Noah might have felt that he was alone, he was isolated, he was forgotten. Siguro naiisip niya, habang siya'y palutang-lutang doon, Lord, kinalimutan mo na ba ako? Ilang buwan na kami dito sa loob ng arko. Palutang-lutang lang. Walang direction kung saan pupunta. Hindi naman siya kapitan ng barko. Hindi siya magsasabing kakanan tayo o kakaliwa. Walang binigay sa kanyang mapa.
Walang direction. He was just floating in the sea, and he heard nothing from heaven in those 5 months that he was in the sea. Hindi sinabi sa kanya ng Panginoon kung gaano katagal siyang magiging palutang-lutang doon. Hindi rin binigay ng Panginoon when will be the right moment when he will be released from that ark. Alam niyo po, parang minsan gaya tayo ni Noah. Dinala tayo ng Panginoon sa bundok ng Ararat. Pero dumadating tayo sa pagkakataon na ang pakiramdam natin, and we are ready to conclude that, God, you have forgotten me. Dumating po ba kayo sa ganong punto na nasabi mo, Lord, parang kinalimutan mo na ako? Oo, Lord, may pangako ka sa akin. Pangako mo, magkakaroon ng another generation after me. Dito mag-uumpisa ang mas magandang henerasyon. Sabi mo yun, pangako mo yun, Lord. Sa pangako mo, pagpapalain mo ako. But Lord, what has happened? I'm in isolation. Nobody left sa aking mga kaibigan, and I am just here, and I feel that you have forgotten me. Iniisip mo siguro, Lord, ang tagal naman ng pagbahang ito. Siguro, it might have lasted longer than I expected it to be. Kaya, madalas, ang iyak natin kay Lord, Lord, hanggang kailan mo ako malilimot? Kailan mo ako maaalala? Ang meron lang siya yung pangako na meron ng Panginoon sa kanya. But when, we then find some great words of mercy. Sabi dun sa unang talatang binasa natin kanina, but God remembered Noah. Naalala ng Panginoon si Noah. In my own ministry, these words have not just been a blessing to me, but it has become my lifeline. My lifeline that sustained me and enabled me to press on. Na itong mountain na ito, itong bundok ng Ararat, is a mountain na hindi kinailangang akyatin ni Noah. This mountain, ang Diyos mismo ang naglagay kay Noah at ang kanyang pamilya dun sa bundok na ito. Because it was a place of safety. It was a place of refuge. Dinadala ka ng Panginoon kahit sa gitna ng pakiramdam mo na wala ka ng kasama, nag-iisa ka, binigyan ka ng Diyos ng lugar ng kanlungan. Kahit pa ang pakiramdam mo, Lord, hindi ito kanlungan. But God has placed you there because that's a place of divine promise. Yung bundok ng Ararat speaks of a divine promise to us ni Lord. If God called Noah into the ark and shut him in, then it would be God who would open the gates, who would open the door and lead him out. Kaya kung saan ka dinala ng Panginoon, siya ang nagdala sa iyo dyan. At siya rin ang magdadala sa iyo sa ibang lugar pagtiwalaan mo ng Panginoon. Siya ang mag-aangat sa iyo kung pakiramdam mo'y naandun ka sa loob ng hukay. If you feel like you are in the pit, nandun ka sa putikan. Ang sabi sa talata, even if you feel you are in the mire, He will lift you up and set your feet upon the rock. Hallelujah. Again, yung Mount Ararat po is a safe place and God's protection and preservation for you. Kahit pa ang pakiwari mo is that God has forgotten you, but it's actually God is preserving you. Pine-preserve ka ni Lord because if you have your way at umalis ka dun sa bundok ng Ararat nang hindi pa panahon, your life is going to be destroyed because that's your place of refuge. That's your place of preservation. Dadalin tayo ng Panginoon sa maraming mga gaya ng bundok ng Ararat. Even in your personal life or in the life of your ministry, He will bring you to a place where you feel you are alone, but God has placed you there. It's your place of refuge. It's your place of preservation. Amen? Number 2, yung sumunod na bundok na binanggit doon sa Genesis chapter 22. Sabi sa Genesis 22, inutusan ng Panginoon si Abraham. Ang sabi niya, Abraham, take your son, your only son whom you love, and go to the mountains of Moriah.
Go to the mountain of Moriah. Yun ang pangalawang bundok natin ngayon. Kanina, Mount Ararat. Ngayon, Mount Moriah. Alam niyo kung ano yung significance ng Mount Moriah sa ating mga buhay? It is the mountain where we ourselves bring into that mountain yung mga bagay na very dear to us. Mga mahahalaga sa atin. Ano ang pinakamahalaga sa iyo ngayon? Noong panahon ni Abraham, si Isaac ang pinangakong anak sa kanya. As many of you know, sa katandaan ni Abraham, doon lumabas ang kanyang pangakong anak na si Isaac. He was in his old age. Matanda na rin yung kanyang asawa na si Sarah. At sa kanilang katandaan, may pinangako si Lord na bibigyan sila ng anak at itong anak na to ang magdadala ng mas marami pa na kasing dami ng mga bituin sa langit at mga sand in the sea. Buhangin sa dagat. Ganong karami ang magiging generation after him from that promised son. From that promised son. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya in Genesis 22, dalhin mo yung pinangako kong anak mo. Yung pinakamamahal mong anak, and go to the mountain of Moriah. Pagdating doon, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Patayin mo yung iyong anak. I cannot imagine that. Ako kasi magulang, nanay ako. Yun lang in-injectionan yung anak mo para ka na ring, di ba, punit na rin puso mo. May shinare ako nung nakaraan sa page, sa Facebook ko, na yung mga tatay na durugang muka, in-injectionan lang yung anak. Ganon ka ba, Coach Johan? I-injectionan lang yung anak niya. Talagang sila yung iyak ng iyak doon. Ako, ganon si Coach Mon. Kaya pagka tuwing may injection yung mga anak, aalis yun, hindi niya kaya. Yung pang sabihin, ikaw mismo ang papatay sa iyong anak. You offer your son, offer your daughter to the Lord. I cannot imagine that. Lord, parang ang panalangin natin bilang magulang, Lord, sana wag mong hilingin sa akin yan. But that is that place, Mount Moriah. We bring our family, we bring our ministry. You bring your hopes and dreams into that mountain. Dinadala mo maging iyong kalakasan, enerhiya, the desires and pleasures. We bring all that we are into that mountain. And this is the mountain that many of us don't like to climb. Ayaw natin tong akyatin. Na andun pa lang tayo sa may paanan ng bundok. At sasabihin sa atin, akyatin mo ito kasi ibibigay mo sa akin yung boyfriend mo. Lord, please, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang si Doding Daga. Yan ang kinakanta natin, Lord, please, lahat, Lord, ibibigay ko sa'yo. Ang ari-arian ko, yung pala wala kang maari-arian. Bibigay ko lahat, wag lang itong aking iniibig, aking iniirog. But this is a mountain we need to climb, especially those who's called into the ministry. God wants us to mature. Sabi ng Panginoon doon kay Abraham, because you have given to me your most cherished possession, your son, I know how much you love me. Sometimes it's just a matter of saying yes to God, you know? Gusto niya lang makita ang puso mo, gaya nung kay Abraham. Si Abraham, he was willing to give his own son. Dinala niya ang kanyang anak doon. Imagine when God told him, patayin mo yung anak mo. I can just imagine kung paano niyang itatarak. Pero pinagtitiwalaan niya si Lord. Sabi niya, Lord, mas mahal kita kaysa sa anak ko. You know, because that's why Moriah is a place of personal sacrifice. Meron tayong paglalaanan doon. Alam niyo po ba na ang Mount Moriah as a place of sacrifice is not a place for a debate. Hindi po ito para makipagtalo kay Lord. Hindi ito ang lugar para makipag-bargain. Hindi para sabihin na Lord, i-consider mo naman yung aking pakiramdam. Ito yung bundok na sinasabi ng Panginoon, puntahan mo to, ibigay mo yung pinaka-iniibig mo. What is it that you love the most at this time?
Pinakamamahal mo ba ang asawa mo sa ngayon? Pinakamamahal mo ba yung iba mong asawa sa ngayon? Pinakamamahal mo ba yung iyong anak, iyong magulang, yung iyong trabaho? Because sometimes what's more important to us is work. Anong mas importante sa iyo ngayon? Yung iyong mga pangarap na hindi mo kayang i-lay down when God tells you, put it down and follow me. The Bible clearly tells us that we are not our own. Sabi sa talata, hindi ka namumuhay sa iyong sarili. Ang sabi sa talata, you have been bought with the price. Mahal ang pagkabili sa iyo ng Panginoon. Ano ang ginamit niyang pambayad para sa iyo? Para ikay matubos yung kanyang sariling buhay. Ibinayad ng Diyos para ikay magkaroon ng katapusan. And I have found, when it comes to the Word of God and to the ministry, ang Diyos, hindi siya parang demokratiko. Natatanungin palagi, sige, anong masasabi mo? No, He gives us what He likes because He wants you to be in the position of receiving the blessings of God. Ang Panginoon, hindi niya tinanong si Abraham kung gusto niya bang i-offer si Isaac. Basta ang sabi niya, give me your son. It was not open for any debate. Hindi niya rin sinabi ang kanyang plano kay Abraham. Hindi niya sinabing, sige, testingin lang naman kita kung ibibigay mo. Pero mamaya, pagka nag-yes ka, pwede kong sabihin, wag mo nang patayin yung anak mo. He did not reveal his plan. Hindi rin, sa Mount Moriah, ito yung mga pagkakataon na may bibigay sa iyo si Lord na instruction at sasabihin niya, halika, sumunod ka sa akin. At hindi niya para sabihin sa yung bigyan ka ng pagkakataon na, sige, pag-pray mo muna. Minsan kasi yan ang excuse natin eh. When we say, Lord, I want to pray for it and if I have peace. Of course, Abraham did not have peace when he went there. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya susundin ang Panginoon. Sometimes it's not a question of whether we have peace. It is more of a question whether we are going to be obedient to of what He has told us to do so. Amen. Madaming kasing pagkakataon, tinawag ka ni Lord na gawin yung isang bagay, pero ang lagi mong sagot kay Lord, pagpe-pray ko pa, ako na nga nagsabi, sabi ni Lord, kanino mo pa ipagpe-pray? Kasi yan ang excuse natin sa mga leaders eh. Sabi ng leader mo, huy, mag-attend ka ng cell group. Alika, meron tayong open cell group. Pagpe-pray ko muna. May ministry tayong open. Sali ka na dito. Go to the worship team. O kaya sali ka dito sa mom's group. Or we have the contact ministry. We have vibrant ministries here in the church. But when you are offered the chance to serve God, sasabihin mo, pagpe-pray ko muna. Parang wala akong peace yan sa ministry na yan. I'll pray about it. But God is calling you to go to Mount Moriah and offer what is dear to you. Amen? Ano po yung pangatlo? Oh, by the way, before I go to the third one, I like this. Sabi po ng isang nagngangalang Hassan Pal, hindi ko po siya kilala, pero nabasa ko yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, all that is not given is lost. Pero kapag ito'y binigay mo, hindi ito nawala sa iyo. Ito'y dumadami, nagmamultiply, and it is a seed that you have in your life. Amen? Minsan, akala natin pag nagbigay, tayong nawalan. But all that is not given is lost. But all that is given is sown and multiplied. Yung lugar po ng bundok ng Moriah ay hindi ito kung saan tinitingnan ni Lord yung 90% halimbawa na binigay mo. Sanabi mo, Lord, binigay ko naman na lahat. But what He is looking in Mount Moriah is whatever percentage you have kept for yourself. Kasi gusto ni Lord, bigay mo lahat sa akin. Pagtiwalaan mo ko at ibabalik ko ito sa iyo. But you see, we want to be in a place na, Lord, kahit hindi mo ibalik, ibibigay ko kasi mahal kita. Di ba ganyan kayo sa mga gina-girlfriend nyo, bino-boyfriend nyo, bibigay nyo naman eh. Ngayon kasi may problema tayo kay Tulpo eh. Pag binigay,
Tapos nagiwalay, pumunta kay Tulpo. Minabawi ko, niloko niya ako. Pero dun sa Mount Moriah, ang gustong ni Lord, all or nothing. Amen? Number 3, Mount Sinai. Exodus chapter 19, verse 17. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Ano po yung bundok na yon? Bundok ng Sinai. Doon sa bundok ng Sinai ay pinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Ang bundok ng Sinai is the place where God and man came face to face. Doon po nagtagpo ng mukha sa mukha yung kanyang alagad na si Moses at ang Panginoon. Can you imagine that? I find that so amazing. It was a place, Mount Sinai is the place of meeting God Himself. This is a mountain na hinuhubog tayo ng Panginoon, where He creates and hones us. And it's the mountain of abandonment. Iniiwan mo lahat at sinasabi mo, Panginoon, this is the place where nothing else matters. Gusto natin, tuwing may worship tayo kay Lord, it's like we are being transported into that Mount Sinai. Lord, wala akong pakialam sa katabi ko. I just want to honor you. I want to worship you. I want to meet with you. Gusto mo bang katagpuin ka ng Panginoon? Yung iba sa atin, you just want to look God from afar. Lord, witness ko lang. O yung iba napupuspos. Ako, Lord, dito lang ako sa likod. Hindi ako magpapakapuspos. Tapos, i-chismis mo pa. Grabe si sister mapuspos, tuluuhog. Ayoko ng ganon. O kung ano-ano pa. But we want to be in that mountain na kinatagpo tayo ng Panginoon. Because in that mountain where He meets us, there is no time limit. Dumating na sana tayo sa lugar na yon. Na pag tayo kinatagpo ng Diyos, hindi tayo nag-aalala na, Lord, may next appointment pa ako. Lord, meron pa akong sinaing sa bahay. Lord, nagmamadali ako. Marami sa atin laging in a hurry at this time. Laging gustong magmadali. Laging gustong shortcutin ang lahat. Kaya ayaw magtagal sa church. Sasabihin, ang tagal mag-preach ni pastora. O ang tagal naman ng pakanta. O kung ano-ano pa. But we linger. We go there and say, Lord, I want to meet with you. I don't have time limit. I don't have requests. And I don't have restrictions. I just want to meet with you. Amen? Kaya yun yung divine cry ni Moses. Sabi ni Moses kay Lord, Lord, show me your glory. Pakita mo sa akin yung kaningningan mo, kaluwalhatian mo. At yun ang gusto natin. Lord, sa worship time namin, sa aming pakikipagniig sa'yo, ipakita mo ang iyong mukha. Show us your glory. Because when God shows you His glory, you'll be amazed. You'll be undone. Lord, I want to go to that time. Nung parang mga kabataan, do you remember that EGR experiences that you had? Yung unang EGR natin sa Mount Kennedy, ang alikabok nun, sandbox. Pero wala kayong pakialam, gumagapang kayo sa gitna ng mga alikabok doon sa Mount Kennedy because you were undone. Balikan natin yun. Lord, I want to experience that again. Anong meron noon? Bakit mo siya na-experience? Bakit hindi mo na-experience uli ngayon? Was it because of the different avenue? Different circumstance that you have? No, it may have been because you had a change of heart. Yung dating hunger and desire mo for God has minimized because of the concerns of the world. Find that again. Lord, bring me to Mount Sinai. Bring me to Mount Sinai. Number 4, Deuteronomy chapter 3, verse 27. It says, go to the top of Mount Pisgah and look west and north and east and south and look at the land with your own eyes. Ito si Moses, dinala ng Panginoon sa bundok ng Pisgah, kung saan ipinakita sa kanya ng Diyos. Sabi sa kanya, tumingin ka kaliwa sa kanan. Yan ang lupang pangako.
God brought him into this mountain para makita yung Canaan, the land flowing with milk and honey, the promised land. Pero hindi siya nakapasok sa promised land. He was just there to see. Tiningnan niya, Mount Pisgah is the mountain of dreams and visions and revelations. Ito yung lugar, yung bundok kung saan inalaw ng Panginoon na magkaroon ng vision si Moses of what is ahead. Kung ano yung itsura ng lugar na ipinangako sa kanya. What would happen to him what would happen at some time in the future. Hindi ito yung parang, sige, matagal pa yan, malayo pa yan. But in that place, in that mountain, God wanted to clearly show to Moses both the next step for the people at kung ano ang kanya ring gagawin bilang leader ng mga Israelita. Ang sabi sa kanya sa talata, look with your own eyes. Makita mo sa sarili mong mga mata. Alam niyo po, I'm talking to each one of us and not just to leaders, not just to pastors and leaders of this church, but to each one of us. But I believe as the Lord called you into ministry, as the Lord calls you into leadership especially, hindi lang ito para panghawakan ang new concepts and new ideas and principles and keys from other churches. Sometimes we just want to keep copying. Kasi ganito po yung ginagawa nila sa ganitong simbahan. Kasi parang sa simbahang to, nag-effective sa kanila to. Ganito yung ginawa nila, so on and so forth. Well, it's good sometimes to see and what God is doing. But if you keep relying on the experiences of other people, that's what they saw for their church. God is telling you to have and look at your own eyes with your own eyes. Tingnan mo sa sarili mong mga mata kung saan ka gustong dalhin ni Lord. At kung saan ang gustong dalhin ni Lord para sa iyong ministry, sa iyong pinapamahalaan, sa iyong cell group, sa iyong department, sa iyong simbahan. Look with your own eyes. You know, maraming beses tinanong ng Panginoon ang mga propeta sa Old Testament. Ang laging tanong ng Panginoon, what do you see? Ano ang iyong nakikita? It's interesting kasi hindi sinabi ng Panginoon, kung hindi niya tinanong kung ano sa tingin mo ang nakikita ng iba. Ang tanong ni Lord, ano ang nakikita mo? And the next step is, what are you going to do with what you see? Anong gagawin mo dito? Sa lahat ng nakita mo, ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? I remember during my ministry, when I asked God that question, yan din ang tanong ko. Sabi ko, Lord, when are you going to do it? Kasi madaming mga pangako si Lord sa atin bilang simbahan. Lord, kailan mo gagawin ang mga bagay na yan? Alam niyo po ang ganting tanong sa akin ni Lord, magandang tanong yan, PK, sabi ni Lord. At ang balik niyang tanong sa akin, so kailan mo gagawin? Kailan mo hahakbangan? Tingin ko yan din ang mensahe ni Lord sa iyo. Hindi mo para itanong kay Lord, Lord, kailan mo gagawin ang mga bagay na to? Ang sabi sa iyo ng Panginoon, kailan mo gagawin? Kailan mo hahakbangan? May mga pinangako sila. Basahin kong mabilis in Hebrews chapter 11. Sabi diyan sa verse 32, and what more shall I say? I do not have time to tell you about Gideon, Barak, Samson, David, Samuel, and the prophets who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. Ano pong sabi dun sa talata? They gained what was promised. Through what? Through faith, they conquered kingdoms. They administered justice. Meron silang ginawang paghakbang. You know, if we take time to climb dun sa Mount Pisgah, I believe God will reveal to us His heart. Hindi porket nakamtan mo yung pangako, mangyayari agad, may paghakbang ka. May gagawin ka. You know, even when you go to the mountain, you can only see a small portion of the land of Canaan. Because that was just the beginning.
ang susunod doon, may paghakbang ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Israelita. They will have to go to Canaan and conquer the land. Maraming inhabitants doon, kailangan nilang palayasin. Hindi ito aalisin ng Panginoon para maging ready bago sila dumating. No. Inabutan nila ang inhabitants and they have to fight for the promise. Kaya kung may pinangako sa iyo si Lord, pinakita niya sa iyo in Mount Pisgah, ano yung pangako niya sa iyo, now it's the time for you to conquer. Go and conquer that mountain. Last mountain is the Mount of Calvary. Luke 23:33 says, when they came to the place called Mount Calvary, there they crucified him along with the criminals, one on his right and one on his left. Alam niyo po yung bundok ng Calvary? Ito po yung bundok na dapat araw-araw po nating inaakyat. Dahil ang sabi sa talata, we must always take up our cross and follow Him. Sa bundok ng Calvary, bit-bit ng Panginoong Jesus yung kanyang krus. Kaya nga ito po'y krus ng Kalbaryo dahil sa Calvary. Hindi po tayo makaklasify mga tupa under the shepherd's flock if we don't go to that mountain every day. Kailangan tayong nagpapatuwid, nagpapagabay dun sa ating great shepherd. And on that Mount Calvary, we see the ultimate sacrifice of a shepherd dying for the sheep. Doon po sa bundok ng Kalbaryo ng Panginoon, kayang-kaya niyang sumagot. Kayang-kaya niyang sumagot. Kaya-kaya niyang mga tuwiran, pero hindi siya nangatwiran. Sa mga binabato sa iyo araw-araw, pwede kang mga tuwiran. Pwede mong sabihin, hindi, grabe ka naman, hindi naman ganyan, PK, o hindi naman ganito sa mga katrabaho mo, sa pamilya mo. Hindi ganyan ang totoong nangyayari sa akin. But si Jesus, He did not speak a word. Pwede niyang i-assert yung sarili niyang kagustuhan in that situation, but that was not the way. He could have called the angels from heaven to rescue him, but he chose not to. Yan po yung bundok ng Calvary. He could have looked for an easier way, pero ang sabi niya, Lord, not my will, but yours be done. Sana po araw-araw, bit-bit natin yung krus at sabihin, Lord, I want to follow you. Gusto kong maging kawangis mo. 5 mountains. Mount Ararat is the safe place for you. God's preservation. Mount Moriah is the personal and costly sacrifice that God is calling you to go. Mount Sinai, yan po ang bundok kung saan natin gustong katagpuin ng Panginoon. Mount Pisgah, ang bundok na ipapakita niya sa iyo yung mga pangako niya para sa future and your chance to take charge, to conquer the mountain. And Mount Calvary, the mountain of daily surrender. Ito pong mga bundok na to, araw-araw, ipanalangin natin that God will bring us and give us the courage, the grace, and His mercy na mapagtagumpayan ang mga bundok na ito. We'll ask the leaders to distribute the elements of communion. At sa atin pong pag-alala sa ginawa ni Kristo, ang dalangin ko po, makita natin yung ating role sa partnership natin kay Lord. Because God has given us the mountains to conquer and to climb. But the step is yours to make. Nasa iyo ang paghakbang. Aakyatin mo ba ang bundok na ito? O mananatili ka sa paanan and you will settle not on God's best for your life.
Tumayo po tayong lahat. We wait for the elements of the communion to be distributed. Gusto ko po munang basahin in verse 27 of 1 Corinthians 11. Ang sabi po sa talata, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ayaw po natin na madatnan tayo ng Diyos na hindi karapat-dapat sa pagtanggap ng kanyang saro at ng tinapay na ito. And so we want to go into the posture, the right posture to receive. At paano po natin ito gagawin? Manalangin po tayo na sa ating pagtanggap, may pagkilala sa ating mga nagawang pagkakamali kay Lord. You know, a lot of times God has called us into the different mountains that we have mentioned, but we don't want to go and climb. And so today we ask God for forgiveness. Lord, patawarin mo po ako. Sige po, pwede niyo po ipanalangin. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ang dami ko pong dahilan nung ako po'y tinawag ninyong akyatin yung bundok. Bundok ng Ararat, bundok ng Moriah, lalo na Lord, yung bundok ng Moriah na gusto mo, ibigay namin yung lahat ng aming iniibig. Ayaw ko pong akyatin to, Lord. Patawarin niyo po ako. Patawarin mo ako, Lord, na meron akong mas mahal kaysa sa'yo, kaya hindi ko maibigay yung mahal na bagay na yon o yung taong ito. But Lord, today, teach me, help me, enable me by your grace to go and climb that mountain. Lord, I want to go to that mountain, Mount Sinai. Lord, kung saan ako'y iyong katatagpuin. A place of abandonment. A place where I will meet you. Lord, that I will just leave myself behind and because I want to commune with you. Tulungan mo ako, Lord, na hakbangan yung mga bagay na gusto mong hakbangan ko. Pero Lord, patawarin mo ako sa pagkukuli ko, sa hindi pagsunod sa iyo. Patawarin mo rin ako, Panginoon, sa pagmamatigas ng puso ko na patawarin yung mga taong nakasakit sa akin. That I keep recalling, Lord, all the things that they have done against me. Lord, I'm sorry, and I release my forgiveness to them. I pray for the blood of Jesus to cover me daily, that I will choose to walk towards that Mount Calvary, the mountain of daily surrender. Tulungan mo kami, Panginoon. And so, Lord, today we receive your forgiveness. We receive your divine enablement to us. At tulungan mo kami na patuloy na may hakbang ang aming mga paapakyat sa bundok na ito. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Lord, salamat sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kahit pa, Panginoon, may kakayanan ka na hindian o layuan yung krus ng Kalbaryo, pinili mo, Lord, na daanan ito para kami magkaroon ng katubusan. Kaya Lord, sa aming pag-alala, sa aming pagkain ng tinapay na ito, tinatanggap namin ng may pasasalamat yung ginawa mo sa krus para kami magkaroon ng katubusan, kaligtasan, kabayaran sa aming mga pagkakasala. Tinatanggap namin ito ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito,
ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Now we know that every blood, every drop of blood that was shed on the cross has given us freedom, healing, deliverance, and provision for every need that we have. Sa pagtanggap po natin ng kopang ito, ng sarong ito, inaalala natin ang lahat ng mga may karamdaman. You know, if you feel unwell, as you partake of this cup, receive the healing of God. We remember Mommy LV will be undergoing her session for chemotherapy. Lord, as we partake of the cup, we remember Mommy LV. We pray, Lord, for the increase of the red blood cells. We pray for her immune system to be up in Jesus' name, that she will recover fast, that her body will be able to take, Lord, the high dosages of chemo drug. We pray, Lord, for long life for her, for restoration of her body in Jesus' name and her strength. We remember Jordan, Lord. Salamat, Lord, sa pagkilos mo sa kanyang buhay at sa pagtawid sa kanya, Lord, mula sa matinding karamdaman. From death to life, Lord, you have raised him. And Lord, we remember him as he continues to be in that hospital. We pray for strength sa kanyang mga puso. We pray for strength sa kanyang mga baga. We pray for strength sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Bawat himay-may, Panginoon, every nerve, every blood vein, every cell, every tissue, every organ, every system in his body to be in alignment in Jesus' name. We pray that you will continue to breathe life to him. We speak against any form of infection in the name of Jesus, that he will surely and speedily recover and declare the word and the promises of God in his life. Lord, we remember lahat ng may karamdaman, may it be hypertension, heart failure, kidney failure, arthritis, any form, Lord God, of disease and infirmity, we rebuke it in Jesus' name, and we stand on the authority that you have given us as the children of God, that as we partake of this blood, we receive healing, we receive salvation, we receive freedom, we receive deliverance, we receive the joy and the peace of God that passes all understanding. We receive them, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Lord, we thank you. We thank you for all that you have done, all that you are doing, and all that you will do for your name's sake. Tulungan mo kami, Panginoon, na maabot yung tuktok ng bawat bundok na itinilaga mo sa amin. There will be mountain peaks and valley lows. And I pray, Lord, that whatever season we are in, that we will choose to follow you, obey you, and look up to you, the author and finisher of our faith. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace, both now and forevermore. And everybody say, amen and amen and amen. God bless you, everyone.